Sa palatuntunang ito, huwag mahiya, makinig at pagtanong sa talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Ito ay isang pagpapahayag ng kalayaan sa lahat ng mga katungkulan mula kay Allah at sa kanyang sugo. Sa musrikon, mga mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Nasa kanila, kayo, mga Muslim, ay gumawa ng kasunduan. Kaya't magsilakbay kayo ng malaya sa loob ng 4 na buwan sa buong kalupaan, datapwat inyong maalaman na kayo ay hindi makakatalilis sa kaparusahan ni Allah. At si Allah ay magpapawalang dangal sa mga hindi sumasampalataya. At isang pagpapahayag mula kay Allah at ng kanyang sugo sa sangkatauhan sa araw ng mas dakilang pilgrimahe. Ang mga talatang ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag, chapter 9, verse 1 hanggang 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. At tayo po ay special na nagpo-program sa oras na ito sa ating pong palagtunan. At samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng inyong mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais ko po munang bigyan daan po yung ating mga panawagan, ang ating tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Roales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging ang ating pong branch, dito po ay matatagpuan naman sa harap po ng Notre Dame University sa may Notre Dame Avenue dito po sa Cotabato City. Amin pong inaanyayahan yung atin pong mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa ating iba't ibang tanggapang Islamiko upang tayo po ay makapag-research, no? Libre po ang mga Islamikong babasahin na amin pong ibinabahagi diyan po sa ating mga tanggapan. At sa mga nais pong sa mga taga-subaybay po ng ating palatuntunan, ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan. Paki-like na rin po yung ating Facebook page na Bro Khalid Sanchez. At sa mga nais pong maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng inyong mga questions sa 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652, 0915-50-63652. At sa hapong ito ay muling kasama ko rin po si Sheikh Morris Kabugatan. Siya po ay isang hafiz, isa pong naka-memorize po ng buong Quran from cover to cover. Siya po ang maglilingkod po sa inyo, magbabasa po ng ating mga talatang babasahin, no, bilang sagot sa mga katanungan. At ito po, katulad ng paulit-ulit na sinasabi ko, sa Islam ay napaka or napipreserve po yung revelasyon dito po sa Islam, lalo na ang Quran,
sapagkat ito po ay memoryado ng mga Muslim. Unlike po sa Biblia, na kung saan wala po ni isa sa mga Kristiyano ang nakamemorize ng buong Biblia. Yun po, no? So, ready na po yung ready ka na, Sheikh, no? Okay. Bago po dyan ay yun po munang aking mga babatiin, Sheikh. Binabati ko si Brother Omar Banaag po, Sister Jane Pandalangan, si Engineer Tizan Gamalodin at Engineer Norodin Bila, si Brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Hardware, si Brother Ibrahim Mendez at si Sister Aisha Cora Merioles. Okay, Sheikh. Unang katanungan mula po kay Juby Hanaykan ng Facebook. Talagang ano ito, Sheikh, no? Maging sa Facebook ay maraming nagtatanong sa ating palatuntunan. Ang tanong niya ay ganito. Salam, walaikum salam, rahmatullah. Pwede paki-explain ang Isaias 9:6. Okay. Biblical ito, Sheikh, dahil Isaias 9:6 ang gusto niyang bigyang pansin natin sa hapong ito sa ating palantunan. Isaias 9:6. Basahin ko po ang Isaias 9:6 para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Madalas po itong Isaias 9:6, Sheikh, ay ginagamit ito ng mga pastor, mga pari, mga ministro, mga pastor pala, no? Hindi kasama yung Iglesia ni Cristo, sapagkat sila hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ngunit yung ibang relihiyon, mga born again, Protestant, yung kumikilala po kay Kristo bilang Diyos, ginagamit nila ang Isaias 9:6 bilang pagpapatunay na si Kristo ay isang Diyos. Ito po ang ginagamit nila. Basahin ko po ang laman ng Isaias 9:6 at mangyari po na pakatandaan, no? Take note ng nagtanong. Sabi po ay ganito, si Kristo daw po ito sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kung mapansin niyo po, sinasabi po sa simula ng talata na ganito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa makatwid, ito po ay naganap na, past tense, no? Naganap na po, sapagkat sinasabi dyan ay ipinanganak na. Hindi po sinasabing sapagkat sa atin ay ipapanganak. Ito po ay hula ni Propeta Isaias. Ang claim kasi ng mga mangangaral ng relihiyong Kristyanismo na ito raw ay si Kristo, no? Siya raw ang tinutumbok ng Isaias 9:6. Hindi po si Kristo ang tinutumbok diyan, sapagkat yan po ay naganap na, ipinanganak na nga po, ipinanganak. Sa panahon po ni Isaias, si Kristo hindi pa ipinanganak. Si Isaias ay nasa lumang tipan, si Kristo ay nasa bagong tipan. Sa makatwid, ipinanganak na. Sa panahon pala ni Isaias, ipinanganak na. So hindi po ito si Kristo ang tinutukoy sa Isaias 9:6. Ang tanong, sino ito kung hindi si Kristo ito? Simple lang po. Ang sagot dyan ay matatagpuan mo rin sa aklat din ng Isaias. Hindi ka na lalayo dyan mismo sa Isaias, sa may 7 po ng Isaias. Isaias 7, ang talata po ay 14, may binabanggit po dyan, ganito. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Sino itong si Emmanuel? Di ka rin po lalayo. Susunod mo lang yung kapitulo 8 ng Isaias, ang versikulo ay 3, at malalaman mo kung sino itong si Emmanuel na sinasabi. Ganito ang sinasabi. At ako'y naparoon sa propetisa, at siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. Yun, nanganak na siya. Sino kaya ito? Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, tawagin mo ang kanyang pangalan na Maher,
Salalhasbas. Yun po palang tinutukoy doon sa Isaiah 9:6. Yun pala yun si Maher Salalhasbas at hindi yun siya si Kristo na siyang sinasabi ng mga mangangaral ng iba't ibang relihiyong sa Kristyanismo. Yun po ang aming kasagutan. Mula po kay Texter, ano pa rin ito, Sheikh? Sa online pa rin ito, no? Isang Iglesia ni Cristo ito, nagtanong. Si Richard Reblora, isang Iglesia ni Cristo, at ganito ang sabi niya. Actually, ang daming tanong niya, Sheikh, mga 10 questions ito. Siguro ilan sa kanyang mga katanungan ay bigyang pansin natin. 10 ang kanyang tanong na ipinasa sa akin. Siya po ay kaanib ng Iglesia ni Cristo at siya po ay nagsasaliksik ng relihiyon. Maganda ito sapagkat nabubuksan ang isip ng ating mga kababayang mga Kristiyano sa Islam, na sila na mismo ang nire-research nila kung ano ang Islam. Tama po ang ginawa mo, brother kabayang Richard Reblora, na magtanong tungkol po sa Islam. At kung Islam ang pag-usapan, itatanong mo ang Islam doon sa mga Muslim. No? Huwag mong itatanong ang Islam doon sa mga hindi Muslim dahil tiyak ang sagot niya ay hindi akma doon sa aral sa Islam. So tama po ang ginawa mo na ito'y itinanong mo sa akin. Ang unang tanong niya ay ganito: bakit po balik Islam ang tawag ninyo sa isang Filipino Christian? Yan ang unang tanong niya. Bakit daw balik Islam ang tawag sa isang Filipino Christian? Ang sagot ko po ay ganito: kailanman hindi po namin tinatawag na balik Islam ang isang Filipino Christian. Maliban na lang kung ang Filipino Christian na ito ay papasok sa Islam. Yan. So kapag siya ay Filipino Christian, hindi namin tinatawag na balik Islam yan. Kasi nga Christian eh. Ngayon kapag siya ay yayakap sa Islam, so madalas marinig mo na tinatawag siyang balik Islam. Siguro kung itatanong mo kung bakit balik Islam ang tawag doon sa mga Kristiyano na yumayakap sa Islam, pwede nating bigyang pansin yun, Sheikh, no? Sapagkat ang paniniwala po, no? Ang paniniwala po diyan kasi una, really scriptural at historically speaking, no? Scripturally and historically speaking. Doon mo tayo sa scripturally speaking, yeah. Quranically speaking. Quranically speaking po, ang lahat pong taong lumabas dito po sa mundong ibabaw ay ipinanganak po sa estado na ang tawag ay fitra. Yan. Ano po ibig sabihin ng fitra? Ito po, basahin natin sa chapter 30 po ng maluwalhating Quran at ang aya ay sa 30 po yan. Ganito ang sinasabi, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Kaya't ituon mo ang iyong mukha tungo sa pananampalataya na dalisay ang Islam, na nahihilig sa katotohanan, kumakapit at manatili ka sa pitra. Ano itong pitra? Ito yung likas na damdamin ng paniniwala at pagsamba sa tanging isa at Panginoon na si Allah. Nasa gayon ding konsepto ng pitra ay kanyang nilikha
ang lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao, sabi niya. Walang anumang pagbabago ang marapat na mangyari sa khalqillah. Alalaong baga, hayaang ang mga tao ay manatili sa kanilang fitra sa loob ng pananampalatayang Islam. Ito ang tuwid na pananampalataya, datapwat ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. Sinasabi Sheikh ng ating maluwalhating Quran na ang lahat ng tao ay pinanganak sa kalagayang fitra, na ang ibig sabihin ay ang likas na paniniwala, pagsamba, na tanging iisa lamang ang Panginoong Diyos, at ito ay walang iba kundi si Allah. Sa makatwid, ang lahat ng ipinanganak sa mundong ito, sila po ay mga Muslim at ang kanilang relihiyon ay Islam. Yun po. Kaya kapag ang isang Pilipino ay yayakap po sa Islam, siya po ay bumalik sa dating relihiyon niya nung siya'y ipinanganak, ang Islam. Common sense na lang po. Bakit po ang isang bata, kapag ito'y ipinanganak sa mga magulang mga Kristiyano, bakit kailangan siyang binyagan? Kapag itatanong niyo po yan sa pari, bibinyagan ang bata, Sheikh, para siya maging Kristiyano. Okay. Now, so, bibinyagan mo ang bata para siya maging Kristiyano. Bakit? Ano pala ang bata bago siya binyagan? Ano pala siya? Hindi siya Kristiyano. Sapagkat magiging Kristiyano raw ang bata, iyan ginagawa sa mga Katoliko yan, magiging Kristiyano raw ang bata kapag siya binyagan. Magiging Iglesia ni Kristo ka na Kristiyano kapag ikay mababautismuhan, mabibinyagan. So ang tanong, bago siya bininyagan, bago siya binautismuhan, ano pala siya? Sabi ng dakilang tagapaglikha, maliwanag po sa maluwalhating Quran, siya po ay isang Muslim. Nandoon po sa kanya ang kalagayang tinatawag na fitra. Isang kalagayan na likas sa lahat ng tao, likas sa kanya, natural sa kanya, na siya ay naniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah lamang. That is why, lahat po ng batang isinilang sa mundong ito, iisa po ang kanilang wika. Shit. Kung mapansin mo, kahit po ang bata ay Amerikano, Russian, Inchik, Hapon, Pilipino, Tibuli, yan, Blaan, at kung ano-anong mga dialect pa o tribo, iisa ang kanilang sinisigaw pagdating nila sa mundong ito, yung mga bata. Sinisigaw nila yung Hua. Di ba Arabic yun, shit? Ano ang ibig sabihin nun? Siya. Di ba? Sinasabi nila yung siya. Sino yun? Si Allah yun. Siya yung nag-iisang Diyos. Di ba? Kapag Pilipino, Hua pa rin. Amerikano, ganun din. Ang sigaw ng bata. O iwan ko lang si Sheikh kung anong sigaw nito nung siya lumabas sa mundong ito. Baka ang sinasabi niya ay 2, 3. Santissima Trinidad ang sinasabi niya. Hindi po. Ang sinisigaw niya ay isa ang Diyos. Yun po ay Arabic na wika, no? Kung pansinin nyo lang po. Now, historically speaking, yan, kasi yun siya, Quranically speaking yun. Historically speaking, alam po natin yan, basahin nyo po ang kasaysayan ng Pilipinas, bago pa po dumating ang mga mananakop na mga Espanyol sa ating bansa, ang lugar na ito ay lugar ng mga Muslim. Mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Opo, doon sa parting Luzon, ang leader nila doon ay si Rahas Sulaiman. Diba? Si Rahas Sulaiman po, isang hari sa Maynila na isang Muslim. Muslim yun diba? Sa Visayas area, nandoon si Rahu Mabon at si Lapu-Lapu. Nasa kasaysayan, sila ay pinaniwala ang mga Muslim. At lalo na dito sa Mindanao, bago dumating itong mga Kastila na mga mananakop, ang lugar natin ay mga Muslim ang mga tao dito. Kaya lang doon sa Katagalugan, sila po ay mga Muslim na nagsasalita ng Tagalog. Sa kalaunan nga lang, sila ay nasakop. Yung mga Bisaya rin po, mga Cebuano na mga Muslim doon, sila po ay nasakop, na Christianize po sila, no? Kaya, kung itong mga Kristiyanong
itong mga taong na Christianize, sila po ay magmo-Muslim, historically speaking, sila po ay bumalik sa dating relihiyon na Islam, na siyang relihiyon ng ating mga kanunuan dito sa lugar natin sa Pilipinas, bago pa man dumating itong mga mananakop. Hindi po sila Iglesia ni Cristo, sapagkat ito pong Iglesia ni Cristo, ito po ay itinayo noong 1914. Itinatag po yan ni Felix Manalo, na siyang founder ng Iglesia ni Cristo. Opo. Of course, ikiklaim niya na itong Iglesia ni Cristo, ang nagtayo niyan si Cristo, hindi si Manalo. Ganun talaga ang claim noon, sapagkat kung sabihin niya na ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo ay si Manalo, abay walang taong maniniwala nito. Edi sabihin niya si Cristo ang nagtayo niyan. Ang nagrehistro nga lang ay si Felix Manalo. Pero ganun na rin po yun. Wala namang pakialam si Cristo sa pagtayo niya sa Iglesia ni Cristo na relihiyon no? So, historically speaking, kaya po siya tinawag na balik Islam dahil bumalik siya sa dating relihiyon. Yun po ang aking kasagutan. Nawa ay makapagbigay siya ng konting kaalaman kay kay kabayang Richard Reblora, na isang balik iglesia siguro ito, Iglesia ni Cristo, INC, kapatid na Sheikh Morris. Ang pangalawang katanungan niya ay ganito: kung ang Christian at Islam ay iisa ang Diyos at ang Biblia po ang una, bakit pa aanib ang isang Christian sa Islam at ang mga pangyayari sa Biblia ay nakasulat din sa Quran? Napakagandang katanungan, isa-isahin natin, Sheikh, no? Ang sabi niya ay, kung ang Christian at Islam ay iisa ang Diyos. Yan, mali po yan. Hindi po iisa ang Diyos sa Islam at sa Kristiyano. Maling-mali po yan. Yung pong paniniwala na sinasabi ng Kristiyano, yung Diyos namin at ang Diyos ninyo na si Allah, yan po ay iisa lang po yan. Iisa lang po yan. Yan po ay isang napakalaking pagkakamali na sabihin na iisa. Mali po. Alam niyo po kung bakit. Ganito yan. Ipaliwanag ko Yung mga Kristiyano po, yung mga sekta sa relihiyong Kristyanismo, yan po ay nahati po sa maraming sekta. At sa relihiyong Kristyanismo, merong mga sekta dyan. Of course, hindi lahat ng sekta naniniwala na si Kristo ay Diyos. Mga sekta, may mga sekta dyan, mga denominasyon ng relihiyon, na ang Diyos nila ay si Kristo. Yun. So kapag sabihin mo na ang kanyang Diyos at ang Diyos ng mga Muslim ay isa, hindi po. Sapagkat sa Islam, hindi naman si Kristo ang Diyos dito Sa chapter 20 ng maluwalhating Quran, ang talata po ay 14, ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan, ako si Allah. Hindi sinasabing ako si Kristo, no? Ako si Allah, wala nang ibang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kaya't ako lamang ang inyong sambahin at ikaw ay mag-alay ng sala, takdang pagdarasal, bilang pag-alaala sa akin. Maliwanag na sinabi po sa maluwalhating Quran
La ilaha illa ana, sabi ng Allah, wala nang iba pang Diyos maliban sa akin, ana. So, si Kristo hindi po Diyos sa Islam. Samantala po, sa Kristyanismo, ang pagkilala nila kay Kristo ay Diyos. Yan nga po ang aral ni Pablo Sheikh. Diyos. Maging si Pedro, sa kanyang sulat po, ito. Sa ikalawang Pedro, 1, ang talata ay 1, ganito ang pagkakasabi. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Hesukristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sinasabi po, ating Diyos, si Kristo daw, Diyos daw yun. Kaya nga, sabi niya, ating Diyos, si Kristo ay ating Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Yan ang sabi sa Biblia. Sabi ni Pedro. Sa Quran po, ang sabi, si Allah ang Diyos at liban sa Kanya, wala nang iba pang Diyos. Siya ang tunay na Diyos. So, maliwanag po na hindi iisa ang Diyos ng Islam at ng relihiyong Kristyanismo. Ngayon, sa kay Kabayang Richard Reblora, pwede yung sabihin, Sheikh, na sa amin po, hindi namin Diyos si Kristo. Sa Iglesia ni Kristo. Hindi namin Diyos si Kristo. Sa amin pong paniniwala, si Kristo ay isang tao lamang at hindi po siya Diyos. Sa paniniwala po na si Kristo ay tao lamang, sinusuportahan kita dyan. Dahil totoo naman po na siya ay tao, totoo po na siya ay Diyos. Pero meron pa rin pagkakamali po ang Iglesia ni Kristo doon. Ano po ang pagkakamali? Yun pong pagkilala nila kay Kristo na Panginoon. Tinatawag nila si Kristo na Panginoon, yun po, sablay na po yun. No? Hindi po pwede na si Kristo ay Panginoon o tawagin mo siyang Panginoon. Hindi po. So, hindi pa rin magkapareho. Ano po? Bakit? Sapagkat ganito po ang sinasabi ng maluwalhating Quran. Si Kristo pa naman din ang nagsabi nito, Sheikh. Sa 31 po ng Suratul Maryam, na 36 pala, 19 verse 36 ng Suratul Maryam, ganito ang sinasabi, Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Jesus ay nagsabi, katotohanan si Allah, siya ang aking Panginoon. Katotohanan si Allah, ang aking Panginoon. Si Kristo nagsabi siya, no? Si Allah, ang aking Panginoon. Wa inna Allaha Rabbi, at inyong Panginoon, wa Rabbukum. Kaya't sambahin siya, ito ang tuwid na landas. Ay sinasabi pala dito, Sheikh, ipinahayag ng Allah na sinabi ni Kristo nung siya'y nasa lupa pa, bukang bibig ni Kristo, nasabi ni Kristo, si Allah, siya ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Hindi sinasabi ni Kristo na si Allah, hindi sinasabi ni Kristo na ako ang inyong Panginoon. Hindi ganun eh. No? Sa Biblia mo lang naman mabasa na may mabasa doon na si Kristo lang daw ang tanging Panginoon. Which is, ito rin po ay lumalabas na kontra sa isang pahayag ni Kristo. Halimbawa po, tingnan niyo po, pakinggan yung maigi at babasahin ko. Dito po sa Mateo, sa Biblia po tayo, 23 po yan at ang talata ay 10. Ganito po ang pagkakasabi. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon sapagkat iisa
ang inyong Panginoon. Sa makatwid bagay ang Kristo. Ayun, ang sabi po sa talata, Sheikh, huwag daw patawag ang sinuman na Panginoon, sapagkat iisa lang daw ang Panginoon at walang iba kundi si Kristo, si Hesus Kristo, sabi niya. Ito pong talatang ito ay direktang kokontra doon sa isa ring talata na ipinahayag ni Kristo. Ano po yun? Ito po. Sa Marcos 12, ang talata po ay 29, ganito ang pagsabi. Sumagot si Jesus. Si Jesus ang nagsabi nito, Sheikh. Ang Pangulo ay, ito rin yung Pangulong utos. Ano ito? Pakinggan mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Kukontra siya doon sa unang talata dahil bakit? Sabi ni Kristo, ang Panginoon natin, sa makatwid, Sheikh, maging si Kristo, meron siyang Panginoon. Oo. Ang Panginoon natin, ang Panginoon natin, sabi niya. Pati si Kristo nagsabi, ay iisa. Eh ngayon, kontra naman doon sa isang talata, dahil sinasabi, si Kristo lang daw ang Panginoon. Eh si Kristo, meron siyang pinapanginoon. Eh. Sa makatwid, tama yung sinasabi ng maluwalhating Quran, na sabi ni Kristo, wa inna Allah Rabbi, at katotohanan si Allah ang aking Panginoon, wa Rabbukum, at inyong Panginoon. Alam nyo, maging yung 2 Pedro 1 na binasa natin kanina na si Kristo daw ay Diyos, kukontra din yan sa isa pang talata na si Kristo mismo ang nagsabi. Kasi si Kristo po, meron po siyang Diyos. Hindi po si Kristo ang Diyos, meron po siyang Diyos. Yan. Basahin ko po. Juan 20:17. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. May Diyos nga pala si Kristo. Yun po ang maliwanag doon. Ngayon, dagdag na tanong ni Sheikh, sabi niya, ang Biblia po ang una. Sabi niya, ang Biblia raw po ang una. Sa parting yan, hindi ako kukontra, Sheikh. Hindi tayo kukontra. Wala pong Muslim ang kukontra doon na ang Biblia ang nauna kaysa sa Quran. No? Walang kukontra doon. Dahil po, yan po naman ay binabanggit din talaga maging sa maluwalhating Quran. Ito po, basahin natin sa chapter 3, ang talata po ay 3. Ganito ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Yun. Ganito naman po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Siya, si Allah, ang nagpapanaog ng aklat. Si Allah daw ang nagbaba ng aklat sa iyo, O Muhammad, ng may katotohanan na nagpapatutuo sa mga ipinahayag noon pang una. So noon pang una, Sheikh, meron palang mga ipinahayag na mga aklat. Ano ito? At siya ang nagbaba ng Taurat, yung Torah, at Injil, o Ebanghelyo, Gospel. Ito pong Taurat, ito po yung aklat ni Moses alayhisalam, at ang Ebanghelyo, ito po yung kapahayagan na ibinigay kay Jesucristo. Yan po ay mga kapahayagan na nauna. Nauna po yan, yung Taurat, yung Zabor, yung Salmo ni David, yung Ebanghelyo ni Kristo. Yan po ay mga kapahayagang nauna pa sa Quran. Ang Quran po ang panghuli. No, yan po ay panghuli. Kaya po kung sinasabi mo ang Biblia ay nauna dahil nandyan po ang Ebanghelyo, nandyan po ang Taurat, although hindi po kami naniniwala na yan po ang original sapagkat yan po ay distorted na, marami na pong mga mali dyan, hindi nga po siya original, no?
abay hindi po kami kukontra kung sabihin mo na yan ay nauna. Sa bagay po, ang issue dito, regardless kung sino po ang nauna o nahuli, ang mahalaga po, yung aklat na pinaniniwalaan mo, ito ay walang bahid na pag-aalinlangan at walang pagkakamali. Yun po ang pinakamahalaga. Sapagkat aanhin mo naman yung isang aklat, gagawin mo siyang gabay, gagawin mo siyang guidance sa buhay mo, kahit na ito pa ay nauna, marami namang pagkakamali doon, maraming mga pag-alinlangan doon, may mga mali, abay, doon ka na lang sa huli, ang mahalaga ito ay walang pagkakamali, walang alinlangan. At yan po ang Quran. Sa chapter 2, ang aya po ay 2, ganito ang sinasabi. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ito ang aklat, sa makatwid ay ang Quran, na walang pag-aalinlangan na nagmula kay Allah, ang tunay na patnubay sa mga may pangangamba kay Allah. Ito daw Quran, walang pag-aalinlangan. Ito daw ay walang doubt. Ito ay patnubay para sa mga taong may takot sa dakilang tagapaglikha. Whereas ang Biblia po, yun nga po ang problema sa mga naunang kasulatan, Sheikh. Yun pong mga naunang kasulatan, ito po ay talagang nasira. Ito po ay pinakialaman ng kamay ng tao. Kaya nga ipinadala ang huling kapahayagan para ang tao meron pa rin siyang kapitan sa kanyang paniniwala, para itama ang kanyang paniniwala. Dahil po ang mga naunang kasulatan, katulad po ng Biblia, ito po ay distorted na. Marami pong mga bagay dito na hindi na po kapanipaniwala. Maraming mga bagay na nakasulat dito na hindi na po galing sa dakilang tagapaglikha. In fact nga, ang Biblia mismo ang nagsabi na nasira siya. Sa Jeremias 8, ang talata ay 8, ganito ang sinasabi. Paano ninyo sinasabi, kami ay pantas at ang kautusan ng Panginoon ay sumasa amin? Ngunit narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga iskriba ay sumulat na may kasinungalingan. Kaya po ang Biblia, Sheikh, may bahid kasinungalingan na hindi na po kapanipaniwala. O katulad na lang halimbawa, ito, sabi mo, at ang mga pangyayari sa Biblia ay nakasulat din sa Quran. Sabi niya, ang mga pangyayari daw sa Biblia ay nakasulat din sa Quran. Hindi po totoo na lahat ng pangyayari sa Biblia ay nakasulat din sa Quran. Wala pong katotohanan yan. No? Hindi lahat. May mga pagbabanggit po sa mga katulad ni Musa alayhi salam. Siya po'y binabanggit sa Biblia, binabanggit din sa Quran. May mga ganong mga pagbabanggit. Si Kristo binabanggit sa Biblia, binabanggit din sa Quran. Si Adam, ganun din. May mga ganyang instance. Ngunit hindi po lahat ng binabanggit sa Biblia ay binabanggit din sa Quran, Sheikh. Sample. Sasampulan kita, kapatid. Halimbawa, ito. Sa pangyayari po sa buhay ni Propeta Lot alayhi salam. Aba, ito po maliwanag na hindi natin matatagpuan ito sa maluwalhating Quran, Sheikh. Pero iwan ko lang kung paniniwalaan ito ng ating kabayang nagtanong kung ito ay salita ng Diyos, walang pag-aalinlangan katulad ng sinasabi natin, no? Ito, basahin ko sa Genesis. Take note nyo po, Genesis 19. Magsimula po ako sa 31 hanggang sa 35. Ayan, pakinggan mo, Sheikh, ha? Ganito ang sinasabi. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin. Grabe ito, Sheikh. Ano ito? For adults. Kaya po sa mga batang nakikinig po sa amin,
abay lumayo-layo po muna kayo. Ngayon, kung hindi nyo po kayang lumayo-layo dyan, abay maglagay po kayo ng panakip sa tainga. Lagyan nyo ng puton para hindi mapakinggan itong binabasa ko. Galing sa Biblia ito, Sheikh. Ito po, tuloy natin. Ulitin ko na lang. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin. Ayon sa ugali ng sangkalupaan. Wala daw nakipag-sex sa kanila siya. No? 32. Halika! Painumin natin ng alak ang ating ama. At tayo'y sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. Grabe itong conspiracy na ginawa ng magkapatid siya. Mga babae, no? Tingnan mo, nag-usap-usap yung dalawang magkapatid na babae. Plano nilang lasingin ang kanilang tatay para sila i-sex ng kanilang tatay. Matindi ito. Hindi ko pa ito nabasa sa Quran, pero sa Biblia, nababasa ito eh. O, tuloy natin. 33. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon. At pumasok ang panganay. Naku po, Sheikh. Pumasok yung panganay. Parang ano ito, Sheikh, no? Parang tawag dyan, may pagka for adults na talaga, no? Kung may-imagine mo. At pumasok ang panganay. At sumiping sa kanyang ama. At hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. Walang alam yung inosente yung tatay. Lasing na lasing siya. Abay, ginahasa pala siya ng kanyang anak na babae. Stagpirololodim. O, kita mo? 34. At nangyari ng kinabukasan, hindi pa pala tapos ang storya. May kinabukasan pa eh. Na sinabi ng panganay sa bunso, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Matindi talaga itong panganay, no? Gichismis niya pa doon sa bunso siya. At ang chismis niya, siya daw ay nakipag-sex doon sa kanyang tatay kagabi, sabi niya. Oh, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ng alak sa gabing ito. Naku po, round 2 ito, Sheikh. Round 2. Painumin din natin ng alak sa gabing ito. At pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. Naku, yun ang utos niya sa kanyang bunsong kapatid na babae. Oh, para may round 2, ha. Oh. So ano nangyari? 35. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon. At nagtindig. Naku po, ano kaya itong tumindig? At nagtindig ang bunso at sumiping sa ama. At hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. Hindi niya alam, Sheikh, na sinipingan din pala siya ng bunso niyang anak. Sumantakin mo, 2 anak niya ang nakipagniig sa kanya sa loob ng 2 gabing ito. Abay, ito ay isang maliwanag na for adults only. Ito po ay rated X. Biblically speaking po yan. Ngayon po, kung sinasabi po ng ating kabayang nagtanong na si Richard, na ang pangyayari sa Biblia ay matatagpuan din sa Quran, naku po, iwan ko lang si Sheikh kung nabasa na ito sa Quran. Ito po ay isang hafiz. Memoryado niya ang buong Quran. Itanong ko nga sa kanya, oy Sheikh, memoryado mo ang buong Quran. Mayroon ka bang nabasang mga ama at anak na dyan sa Quran? Wala, no? Sa buong buhay mo, na ikay nag-memorize ng Quran, no? Ay hindi mo nabasa na merong kabastusan na sinasabi sa maluwalhating Quran. Sa Biblia lang meron, pero sa Biblia wala. Dadagdagan pa natin, Sheikh, ha? Dadagdagan pa natin. Ito po ay mabasa naman natin sa Ezekiel. Ito mas malupit ito, Sheikh, oh. Sa Ezekiel ito. Lagi tayo nag-fluctuate, no? Oh, sige. Tuloy lang ang laban. Bahala yung mga nag-sabotahe. Minsan kasi sinasabotahe talaga yung program natin, Sheikh.
kapag masyado ng brutal ang mga sinasabi. Ngunit wala tayong magawa. Tayo'y patuloy lamang sa ating gawain. Expose. Ito po, hindi rin po ito. Sa kabila ng aking paulit-ulit na pagbabasa ng Quran, hindi ko nabasa ito. Iwan ko lang sa'yo, baka nabasa mo rin. Ito, babasahin ko. Biblia po ito. Tingnan natin kung mabasa natin ito sa maluwalhating Quran. Sa Ezekiel. Siguro, unahin ko sa pagbabasa sa Bisaya. Dahil baka ang ating listener ay nakakaintindi rin ng Bisaya. Ganito po sa Bisaya, sa Ezekiel 23, at ang mga talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang pagkasabi. Miabot ka nako ang pulong ni Yahweh. Sa makatwid ay ang pulong daw ng Diyos. Anak sa tawo, may managsuong babae sa usa ka inahan. Gikan pa sa pagkabatan-on na himo na silang burikat sa Ehipto, diin gikumot-kumot o giugay-ugay ang ilang tutoy. Napaka-brutal nun siya. Bisaya yun, pero brutal yun eh. Kapag isipin mo, may gikumot-kumot pala doon siya at giugay-ugay. Tutoy. Ang nagsabi nun ay ang nagsabi nun ay Diyos daw. Ito pa, 20. Nangulag siya sa iyang mga kabit nga ingog mga lawas sa asno og OTIN sa kabayo. Hindi ko na kayang banggitin yung salita Sheikh. Kaya ang binabanggit ko na lang po yung letra. Sabi niya po ay OTIN. Yun. Sa Biblia po, mabasa mo yung salitang OTIN. Sa Biblia, mabasa mo yan. Paano kaya sa susunod, babasahin natin yung BILAT. Naku, mahirap yun, no? So, yun po, nasa Biblia yan. Iwan ko kay Sheikh, sa tagal ng panahon na siya nagbabasa ng Quran, mabasa mo ba sa Quran yung salitang OTIN, Sheikh? Wala raw po. Walang mababasang ganun, no? Yan po ay isang maliwanag na kabastusan. Sa Biblia mo mababasa yan, pero sa Quran hindi mo mababasa yan. Basahin ko nga po sa Tagalog para po sa nagtanong. Ito naman po ang kanyang Tagalog. Ezekiel 23 sa 3 tayo, o 1 hanggang 3. Ganito ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, anak ng tao, may 2 babae na ang mga anak na babae ng isang ina. 3. At sila'y nagpatutot sa Ehipto, sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan, dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib, at dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Napakalupit nun siya. Suso na ang pinag-usapan dito. Biblia itong binabasa ko. Bakit napunta sa mga susuan ito? 20 o 21. Ganito po sinasabi. Ganito mo inaalaala ang kahalayan ng iyong kadalagahan sa pagkahipo ng iyong mga suso ng mga taga-Ehipto dahil sa mga suso ng iyong kadalagahan. Kanay suso na lang ng suso ang binabanggit ng Biblia. Astagfirullahaladzim. No? Excuse lang po sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ito po'y galing sa Biblia. Wala po ito, hindi po namin ito mabasa sa alinmang kabanata, talata po mula sa maluwalhating Quran. Kaya po yung nagtanong po natin na kabayan na isang Iglesia ni Cristo, na ang tanong niya ay, sabi niya kung iisa daw ang Christian at Islam, iisa ang Diyos dito, at ang Biblia daw po ang una, bakit paanib ang isang Kristiyano sa Islam? At ang mga pangyayari sa Biblia ay nakasulat din naman pala sa Quran. So, ganun po ang aming kasagutan. Hindi po iisa ang Diyos ng Kristiyano at Muslim. Nauna po ang Biblia, wala pong duda. At hindi po lahat ng pangyayari sa Biblia ay binabanggit sa Quran.
Katulad ng kabastusang binasa natin, wala po yun sa Quran po. Sa Biblia meron, pero sa Quran wala po. Bastos po yun eh. Hindi po pwede yun eh. Ngayon, ang tanong po ay ganito. Ano po ang mangyayari sa isang Kristiyano na aanib sa Islam? In fact, kailangan nga po talaga na ang isang Kristiyano ay aanib siya sa Islam. At ano po ba ang mangyayari sa isang Kristiyano kapag siya po ay aanib sa pananampalataya ng mga Muslim? Ganito po sa chapter 5, ang talata ay 65, 65, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم في جنات النعيم. Ang talatang yan ay hatid sa inyo ni Sister Donna Bilgari. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At kung nagsisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at umiwas sa kasamaan, katotohanang aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan, sa makatwid ay ang paraiso. Yun po ang gantimpala ng dakilang tagapaglikha doon po sa mga angkan, sa angkan ng kasulatan, na kapag sila po ay maniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin, na walang ibang Panginoon kundi tanging si Allah lamang, si Kristo hindi Panginoon, hindi rin po siya Diyos, at maniniwala siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng dakilang tagapaglikha, at pagkatapos gagawa siya ng kabutihan, siya raw ay buburahin sa kanya ang kanyang mga kasalanan at tatanggapin siya sa halamanan ng kasiyahan. Lahat po tayo po ay umaasa na tayo po yung makakapasok doon sa halamanan ng kasiyahan, ito pong paraiso, no? Kaya po ako po ay nag-iimbita kay kabayang Richard Reblora na huwag sayangin po ang panahon. Ang Islam po ang totoong relihiyon actually, no? At ito po ay itinatago maging sa pamamahayag, sa pangaral po ng relihiyong Iglesia ni Cristo. Abay, hindi nila po sinasabi ang katotohanan. Sapagkat kung sasabihin po ng mga mangangaral ng Iglesia ni Cristo na ang Islam po ang totoong relihiyon, abay, magsipag-alisan ang kanilang mga miyembro, papasok po sa Islam yan, sumawawalan po sila ng kita. Actually po, the fact is, religion is business. Except Islam. Yun pong mga relihiyong itinayo ngayon, yan po ay negosyo. Tingnan nyo po, katakot-takot na mga bayarin ang sinisingil sa inyo. Andyan na yung mga abuluyan. Take note, Iglesia ni Cristo mahilig sa mga ganyan, abuluyan. Abuloy ka ng abuloy. Ano po? Yung mayaman po, yung mga opisyal, yung mga ministro, yung mga namamahala po ng simbahan ang yumayaman. Ngunit ang kanilang mga miyembro, mga mahihirap. So, kita nyo? Abuluyan, kung ano-anong mga lagak ang sinisingil, kinukuha sa kanilang mga miyembro. Hindi po ganun ang utos ni Kristo, kapatid o kabayang Richard. Ang utos po ni Kristo maliwanag po, libre, walang bayad. Yun po ang utos ni Kristo. Saan po mabasa yan? Lagi kong binabasa ito sa ating pangangaral. Ano po? Sabi ni Kristo sa Mateo 10, ang talata po ay 8, ganito ang sinasabi. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Sabi ni Kristo, walang bayad. Pagdating po sa relihiyon ngayon, katakot-takot na bayarin. Minsan nga po, ang katotohanan, kapag ikay walang pera, nahihiya ka na ikay papasok doon sa simbahan siya.
Nahihiya ka na ikay magsamba. Bakit? Abay, wala kang pambayad sa lagak. Wala kang pambayad sa abuluyan. Wala kang pambigay doon sa mga special, mga offering, kung ano-ano mga love offering dyan. No? Wala kang pambayad doon. Kaya yung taong seryoso, yung taong tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos, minsan nahihiya siya, hindi na siya makapagsamba, hindi na makapunta sa simbahan dahil wala siyang pambigay, abuloy, pero sa kanyang puso, gusto niya magsamba. Pero nahihiya siya magsamba dahil wala siyang pambigay, abuloy, dahil nga, pobre lang siya. Dahil sa pilitan yan siya, mahiya ka naman din na isang beses, hindi ka magbigay, 2, 3, sa buong buhay mo, hindi ka na magbigay, mahiya ka nun. So, ang mangyari nun, abay, magsusumikap ka na makabigay ka. Maliwanag po ang sabi ni Kristo, tinanggap niyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Yun po ang tamang aral. Ganyan po sa Islam. Alam niyo po sa Islam, napakaganda. Nung ako po ay yumakap sa Islam, hindi po ako wala pong sumingil sa akin siya na, na baptismal fee, o kung ano-ano mga bayarin. Wala, lahat, wala. No? Ako pang binigyan ng sadaka. Asya Allah. So, yun po ang relihiyon ni Kristo, ang Islam. Hindi po ang Iglesia ni Kristo. Si Kristo po, hindi po siya nagtayo ng relihiyon Nung siya ay pumunta po sa lupa, hindi po siya nagtayo ng relihiyon. Tingnan niyo po basahin ko sa Biblia. Ito po ay sa Mateo 5 at ang talata po ay 17. Ganito ang sabi ni Kristo. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang misyon pala ni Kristo, hindi magtayo ng relihiyon. Ang misyon niya ay ganapin, ipatupad yung mga naunang kasulatang inabutan niya. At hindi sirain o magtayo siya ng ibang relihiyon. Hindi ganun ang misyon ni Kristo. Ngayon, ang ilulusot nila, ano palang binabasa doon sa ibang talata po ng Mateo, na ang sinasabi po ni Kristo, siya daw po ay magtatayo ng iglesia. Ayan, kita mo. Dito po sa Mateo 16:18, ganito ang sinasabi. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Take note po na magkaiba po yung iglesia at ang relihiyon. Kapag titingnan nyo po ang meaning po ng salitang iglesia, hindi po yan relihiyon. Yun po ay galing sa Griego na ekklesia, na ang ibig sabihin po, ito yung the assembly of the lawmakers. Ekklesia. Hindi po relihiyon yan. Magkaiba yung relihiyon at ang iglesia. Ngayon po kasi pinapalaganap nila na iglesia ni Kristo, relihiyon yan. Hindi naman si Kristo nagtayo ng relihiyon. Hindi siya nagtayo ng relihiyon. Take note po. Sapagkat ano ba ang itatayo niya? Ang sabi nga niya, narito ako para ipatupad, ganapin, hindi sirain. Wala rin siyang itatayo. So ganun po. Kaya po sa kapatid nating nagtanong na sa kababayan nating nagtanong na si Richard, buksan mo lang po yung iyong pag-iisip at makikita mo ang katotohanan. Ang mga Muslim ang tunay na sumusunod kay Kristo. Hindi po ang nagsasabing mga Kristiyano. Mga Muslim po. Tingnan mo na lang sa pananamit. Tingnan mo na lang sa paraan ng pagsamba. Sa paraan po ng pagsamba, ang mga Muslim, sila po ay nagpatirapa. Ganyan din po ang ginagawa ni Kristo. Kabayang Richard, nung si Kristo po ay nagdasal, siya po ay nagpatirapa. Mateo 26, talata po ay 39, ganito ang sinasabi sa aklat po yan ng Mateo. At lumakad siya sa dako paroon at siya ay nagpatirapa at nanalangin. Si Kristo po nagpatirapa nang siya ay nanalangin. At ganun din po ang mga Muslim. Itanong mo sarili mo, kayo ba nagpapatirapa? Kung kayo ay tunay na sumusunod ni Kristo, abay gagawin din ninyo ang mga gawa na ginagawa
ni Kristo. Dahil yun ang sabi niya. Sa Juan 14 po ng Juan at ang talata ay 12, ganito ang sinasabi. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Yun ang sabi ni Kristo. Kung ikay sumasampalataya kay Kristo, gagawin mo rin ang mga gawa na kanyang ginawa. Nag-ayuno siya. Mateo 4:2, nag-ayuno siya. Ikaw, nag-ayuno ka ba ng 40 days and 40 nights? Yan. Kaya po, hindi po kami magsasawa na mag-invite sa iyo. Dito po sa Islam, ito po ang reliyon ni Kristo, ito po ang totoong reliyon, ito po ang makapagliligtas sa iyo. Tingnan niyo po ang nangyari kapag ka merong pera sa isang reliyon. Kapag ka pera-pera po, hindi maiwasan yung tinatawag na korupsyon. Kaya po, hindi lingid sa kaalaman mo na sa reliyon mo na Iglesia ni Kristo, andyan po yung issue ng korupsyon sa hanay po ng mga ministro sa mga nakakataas pa sa kanila. Kita mo yung ibang mga ministro nagsipag-alisa na nga dahil grabe ang korupsyon daw. Aba, ito po ay hindi po katakataka dahil kapag ka merong income, merong korupsyon. Kapag ka may pera, may korupsyon po dyan. So, para po maiwasan yan, abay sundin mo yung sabi ni Kristo. Anong sabi ni Kristo? Ibinigay ko sa inyo walang bayad, ay ibigay nyo rin na walang bayad. Kaya, marami pa siyang tanong. Actually, 2 tanong mo lang ang aking nasagot dahil nga ang ating oras po ay maigsi lamang. Ngunit sikapin ko po na sa susunod na palatuntunan ay masagot natin yung iba pang mga katanungan, 10 po yan, na ipinadala mo sa akin, sa amin. At nawa po ang aking dalangin ay matagpuan mo na, Kabayang Richard, ang tunay na pananampalataya, ang tunay na relihiyon. Sana po, ikay magising na sa katotohanan. Hanggang dito na lamang po kami. Maraming salamat, Sheikh Morris Kabugatan, ang ating pong marubdob na tagabasa. Talaga. At lagi ko pong sinasabi na ako po ay na humihingi ng kapatawaran sa mga bagay po na aking sinasabi. Kung sakali po ito'y naging mabigat po, masakit po sa inyong damdamin, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Wala po kaming hangad kundi ang maipaabot sa inyo ang katotohanan at maakay kayo sa matuwid na pananampalataya ang Islam. Dito na po tayo sapagkat narito po ang ating kaligtasan, ang ating tagumpay dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay. Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.